At ayan mga ka-crypto, technical analysis update na, po ulit tayo dito kay XRP at Bitcoin sa kanilang daily chart time frame. At maliban po dito, ang ating pag-uusapang matinding balita dito ay ang tungkol ulit sa nagaganap na digmaan sa pagitan po ng US at Iran. Sabi nga dito ay Bitcoin steady as Trump is ready to end US-Iran war without reopening Strait of Hormuz. Ayan, si Pangulong Trump daw ay handang-handa siya na tapusin na ang digmaan sa pagitan po ng US at Iran nang hindi po kailangang i-reopen or muling buksan ang Strait of Hormuz. Kaya ano kaya ang kanyang binabalak na gawin? At yan, sa balita na yan ay naging steady naman ang impact kay Bitcoin. Ayan. Kaya check po natin. Dito kay XRP ay nag-sideways po siya. Kitang-kita natin na nitong mga nakalipas na araw ay talagang binabanatan po niya yung ating major support dito na 1.3211. Ayan, nag-umpisa po noong March 27. Ayan, talagang pinapatamaan po niya. Medyo nagkaroon po ng slight rebound dito noong March 28 kung saan ay bumuo po siya ng green candle or bullish candle. Pero nung March 29 ay ayan po ulit. Binanatan po niya ulit. Binanatan po ng mga sellers ang major support natin dito hanggang sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, ang current candlestick natin dito ay nakikita natin na ayan, tumagos po siya sa ating major support dito. At mukhang nagpapakita na po ito ng signal. Ayan, tumataas po yung probability natin na baka mabasag niya ang major support natin dito sa 1.3211. Dito naman po tayo kay Bitcoin. Yan, medyo iba ang galaw ni Bitcoin ngayon as compared kay XRP. Siya po ay tumalbog. Yan, nagkaroon po siya ng rebound noong March 30. Ayan. Nung bumagsak na rin po siya, tumama na rin po siya sa kanyang major support dito sa 65,594.59. Pero hindi po tulad ni XRP na patuloy po sa kanyang pagbagsak. Itong si Bitcoin ay medyo nakaka-recover na. Ayan, bumuo po siya ng bullish candlestick kahapon at ngayon ay sinusundan po ulit ng isang bullish candle na umaangat. Ayan. Pero wag pa rin po tayong pakakasiguro kasi yung mga signals po natin mula sa ating mga indicators ay napaka-bearish pa rin. At ayan, balikan po natin ang ating balita dito. Masasabi ko po rito ay mukhang positive news ito, pero may negative na rin. Posibleng may negative na rin na impact ito. Kaya yan nga, mukhang sabi rito is Bitcoin is steady or nagko-consolidate. Kaya pag-usapan po muna natin ang tungkol sa balitang ito bago po natin balikan ang ating technical analysis. Kaya ayan, sa loob po ng ilang linggo ay tila nakatali po ang liig ng crypto market sa tensyon sa pagitan po ng US at saka Iran. Pero heto nang kaya ang game changer. Yan, ayon po sa ulat mula sa White House at saka Wall Street Journal. Itong si President Donald Trump ay handa ng umanong tapusin ang US-Iran war. At ang kanilang target ay isa pong ceasefire sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na linggo. 4 to 6 weeks po yan. Ang nakakagulat po dito ay handa na po si Trump na itigil ang labanan kahit pa manatiling sarado ang Strait of Hormuz. Dahil po sa balitang ito, nakita po natin ang pagbagsak ng presyo ng langis at ang pananatiling matatag ni Bitcoin sa presyong 67,247 ngayon. Ayan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang
bawat numerical data ng market reaction, ang geopolitical strategy po ni Trump, at syempre ang aking mga personal na opinion kung ano ang posibleng maging epekto nito kay Bitcoin at saka kay XRP. Simulan po natin sa 4 to 6 weeks timeline ni Pangulong Trump. Ayan, 4 to 6 weeks. Sinabi po ni White House Press Secretary Karoline Leavitt, ayan, Karoline Leavitt, na ang muling pagbubukas daw ng Strait of Hormuz ay not a core objective o hindi po pangunahing layunin sa ngayon. At ang tanong ay bakit? Dahil ayon po sa assessment ni Trump, ang pagpilit na buksan agad ang napakahalagang daanang ito ay magpapatagal po sa gyera ng lampas sa kanyang target na 4 hanggang 6 na linggo. 4 to 6 weeks. Ang masasabi ko po rito ay ito po ay isang napaka-strategikong short-term fix para sa ekonomiya. Alam po ni Trump na kailangan kumalma ng market bago po ang mga susunod na macro events. Sa pag-announce po ng ceasefire timeline, binibigyan po niya ng breathing room ang mga investors. Ang numerical reality po ay ganito. Ang presyo ng langis ay bumagsak po agad dahil sa balitang ito. At kapag bumababa ang langis, nababawasan ang pressure sa inflation. Ito po ang dahilan kung bakit si Bitcoin ay mabilis na tumalbog pabalik po sa presyong 68,323 nitong mula po sa kanyang 24-hour low na $66,205. Ang mensahe po ni Trump ay simple lamang. Kapayapaan muna bago ang lahat, kahit may mga kompromiso sa kontrol ng Strait of Hormuz. Ayan, pag-usapan naman po natin ang pagiging steady ni Bitcoin at ang pagtaas ng trading volume. Ayan. At bagamat may mga analyst na nagsasabi ng Bitcoin crush below $50,000, ang realidad po ngayon ay kabaliktaran. Sapagkat ang trading volume ni Bitcoin ay tumaas na ng 40% sa nakalipas na 24 oras. Ayan, sa kasalukuyan po ulit, si Bitcoin ay nasa presyong 67,299. Ayan, ipinapakita po nito na sa kabila ng uncertainty, ang buy orders ay nananatiling matatag. Ang masasabi ko naman po rito ay ang 40% increase sa trading volume ay isa pong malakas na indikasyon ng accumulation. Ang pag-iipon po ng mga whales habang may dip, ayan, ay sa tingin ko, ang mga investors po ay nakakaamoy na ng pagtatapos ng giyera. Kapag ang volume ay tumataas habang ang presyo ay nag-i-stabilize, ito po ay madalas na hudyat ng isang upward breakout. Para kay Bitcoin, ayan, ang kanyang presyong nasa mga $67,700. Ayan, sa atin po dito ay ayan, ang presyong 65,594 ay ayan po ang nagsisilbi nating matibay na support habang hinihintay po natin ang non-farm payroll data ngayong linggo. Ang takot po sa $50,000 crush ay tila napapalitan na ng pag-asa para sa $70,000 na retest. Ngayon, ipag-usapan naman po natin ang epekto kay Bitcoin at saka XRP. Ayan, ito na po ang pinaka-importanting bahagi. Ang epekto nito sa ating portfolio, lalo na kay Bitcoin at saka kay XRP. Kaya ang aking analysis po dito sa Trump peace plan ay may dalawang mukha. Una, para po kay Bitcoin dito, ang pag-stabilize ng geopolitics ay magbabalik po sa focus ng mga investors sa halving cycle at saka sa institutional inflows mula sa mga ETF. Ang pagbaba naman ng presyo ng langis ang siyang magpapababa rin sa cost ng Bitcoin mining na isang positibong numerical factor
para sa network security. Pangalawa, dito naman po tayo kay XRP. Ayan. Si XRP naman ay mas nakaka-excite. Tandaan po natin ang Strait of Hormuz ay napakahalaga sa global trade. Kung mananatili po itong sarado pero titigil ang gera, ang mga korporasyon ay maghahanap po ng mas mabilis at mas efficient na paraan para mag-settle ng payments sa labas ng traditional na shipping routes. Kaya dito na po papasok ang XRP Ledger. Ang XRP ay binuo para sa frictionless cross-border transactions. Kaya sa gitna ng diplomatic pressure na binanggit ni Caroline Leavitt para sa free flow of trade, ang teknolohiya ng Ripple ay magiging sagot para sa mga bansang gaya ng Saudi Arabia at UAE na privately urging kay Trump na tapusin ang gulo. Sa XRP ay magsisilbing digital bridge sa gitna ng geopolitical friction na ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang hamon ng mga Gulf countries. Ayan. Ang may ngunit po tayo rito. Ayan. At ang ngunit na ito ay hindi lahat pabor sa ceasefire na ito. Ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, at saka Bahrain ay lihim na humihiling kay Trump na ituloy ang gera. Ayan. Ayon po sa Washington Post, ang numerical assessment ng mga Gulf countries ay hindi pa sapat ang panghihina ng Iran. Gusto po nila ng dramatic shift sa pamumuo ng Iran, sa pamumuno ng Iran bago tumigil po ang labanan. Sa kabilang banda, ang Iran naman ay humihiling ng pagtanggal sa lahat ng US sanctions at compensation para sa damages ng gera. Kaya masasabi ko po rito ay napakakomplikado ng numerical at political balance na ito. Kung susundin po ni Trump ang kanyang 4 to 6 weeks timeline, asahan po ang matinding volatility sa market dahil po sa pressure mula sa mga kaalyado natin sa Gulf. Para po sa atin bilang mga crypto traders, ang volatility na ito ay isang oportunidad. Habang nag-uusap ang mga leader sa Washington, si Bitcoin at XRP ay magsisilbing safe haven mula po sa fiat instability na pwedeng idulot ng ganitong kaguluhan. Ang numerical target po natin ay manatiling matatag sa itaas ng mga key support levels habang hinihintay ang final o final na announcement ng ceasefire. Sa kabuuan, yan, ito po ang aking opinion. Malinaw po ang mensahe ng market ngayon. Ang peace plan ni Trump ay nagbibigay po ng bagong buhay kay Bitcoin at XRP. Ang numerical data ng 40% volume increase at ang pag-hold sa $67,700 na presyo ay nagpapatunay na ang mga investors ay hindi na po takot sa gera, kundi handa na po sa kapayapaan. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang susunod na 4 hanggang 6 na linggo, 4 to 6 weeks, ang magdidikta kung tayo ba ay lilipad patungong all-time high o mananatili sa consolidation. Para kay Bitcoin, ang path of least resistance ay paitaas. Para naman po kay XRP, ang utility po nito sa global trade settlements sa gitna ng saradong Strait of Hormuz ang magiging susi sa kanyang breakout. Kaya manatiling disiplinado po tayo. Bantayin natin ang mga macro data at huwag po nating kalimutang maghudol sa gitna ng ingay. At ayan, balikan na po natin ang ating mga technical charts dito kay XRP at saka Bitcoin para akin na rin pong ibahagi ang aking nakikitang posibleng maging galaw ng market sa mga paparating na araw. At ayan, makikita po natin dito na ang ating Hall Street Indicator ay nananatiling kulay red at lumalaki pa rin yung kanyang pangangatawan. At mapapansin din natin na nagbago lamang yung kulay nitong mga nakalipas na araw. Ibig sabihin ay nagsisimula pa lamang ang mga bears o yung mga
sellers. Kaya sa tingin ko ay may lakas pa na maibubuga ang mga sellers. Kaya possible na baka mabasag po yung major support natin dito sa 1.3211. Kaya ang binabantayan po natin talaga dito is yung major support natin na ito. Kasi kung pag nabasag po yan, mataas po ang chances na magpapatuloy ang pagbagsak ni XRP dito sa ating sunod na major support dito sa 1.2234. Yan, possible po na babagsak siya dyan. Pero kung pag makaka-recover po siya, kung magagawa pong pigilan ng major support natin na 1.3211 ang pagbagsak na ito, ayan, or yung puwersa ng bearish pressure, possible po na tatalbog siya. Yan, possible na tatalbog siya at ito po ay aangat. Yan, at kung pag may sapat po na bullish momentum, possible po na akyatin niya ang 1.56 na isang major resistance dito sa itaas. Kaya yan po ang aking nakikitang posibleng maging galaw na XRP sa mga paparating na araw. Pero base po sa mga indicator natin, ayan, is napaka-bearish pa rin ang kalagayan ni XRP. Yung ating QQE mod indicator dito po sa ibaba, yan, kitang-kita natin na patuloy po ang paglaki ng mga nabubuong kulay red na QQE bars. Habang tuloy-tuloy po na ganyan ang QQE bar formation natin, is lalong tumataas ang chances na babagsak po ang presyo ng XRP sa mga paparating na araw. Kaya ang nakikita ko po rito ay baka hindi po talaga mag-hold ang major support natin dito at babagsak itong si XRP. Ayan. Possible po na babagsak siya rito. Pero yung sa balita natin na ito, yan, ang sa tingin ko ay medyo parang 50-50 pa rin po tayo. Hindi pa rin po tayo nakakasiguro kung yan po ay magdudulot ng positive or negative na impact. Ayan, pero pag nagkaroon na po talaga ng kapayapaan, is dyan po natin masasabi na magkakaroon ito ng positive impact. Ayan, ganyan po ang kalagayan ni XRP dito. Mas mataas po ang chances na siya ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Pero ibahin po natin kay Bitcoin. Mukhang si Bitcoin ay nagkakaroon po siya ng rebound. Ayan, nakakaranas po siya ng rebound. Although, yung ating mga indicators tulad ni XRP ay bearish pa rin. Ayan, yung ating QQE mod indicator naman dito is, ayan, kulay red pa rin. Kaya bearish pa rin ang kalagayan niya. Kaso, ang pagkakaiba lang is lumiliit yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito. Hindi katulad ni XRP na lumalaki yung mga sukat. Ibig sabihin is magkakaroon tayo ng rebound kapag ganito yung QQE bar formation natin dito sa ibaba. Yan, possible rebound po natin is maaring umangat po si Bitcoin dito sa ating resistance trend line dito. Yan, yung kulay puti na ito. Yan, possible na akyatin po niya yan. Ayan, at maaring dyan po siya mauntog. Yan, dito. At kung nauntog po siya, babagsak po siya ulit dito sa support. Yan, ganyan yung nakikita ko rito. Pero kung sakaling mabasag po niya ito, sabihin natin na nabasag natin ito, yan, nabasag po ng ni Bitcoin ang minor resistance dito. Sa tingin ko is aakyatin niya ang major resistance natin dito sa 71,629.99. Kaya, yan po yung nakikita ko. At pero mukhang malabo na mangyari yung ganito unless na meron talagang matinding positive impact na manggagaling sa magandang balita. Ayan. Pero sa ngayon is bearish na bearish po kasi ang mga indicators natin. Kaya kung sakaling magkakaroon po ng patuloy na rebound or pagtalbog, ay sa tingin ko hanggang dito lamang talaga siya. Ayan, magre-rebound po siya. Tapos babagsak po siya ulit. Babalikan niya yung ating major support dito sa 65,594.59. Kaya yan po ang aking technical analysis dito po kay Bitcoin at saka
XRP sa video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.